Hello mga nanay at mga future na nanay. Kamusta po kayo? May tanong po ako sa inyo. Hindi po ba gumagalaw si baby? Normal lang po ba ito o kailangan na po ba nating mag-alala? Sa video na ito, ipapaliwanag po natin kung kailan po ba nagsisimulang gumalaw ang baby. Pangalawa, ano po ba ang normal na galaw ng baby? Pangatlo, ano po ang dapat nating gawin kung hindi po natin maramdaman ang paggalaw ni baby? At pang-apat po, kailan po natin kailangan pumunta sa ospital? Ang layunin po ng YouTube channel na ito ay magbigay ng praktikal at simpleng gabay sa mga buntis at sa mga nanay. At ako po, si nurse, midwife at maternal and child health nurse Raquel na merong 31 years experience. Okay, simulan na natin. Una, kailan ba gumagalaw ang baby? So normally, nagsisimulang gumalaw ang baby mga 16 to 18 weeks up to 24 weeks. Sa una, mahinala ang galaw nito. Habang lumalaki si baby, lumalakas ang galaw. Sa una, maano lang ito, parang kirot, parang may butterfly ka sa stomach mo. Tapos pag lumalaki na si baby, lumalakas na ang galaw nito at nagiging regular. Bawat baby may iba't iba silang pattern ng paggalaw. Pero dapat may mapapansin ka na regular na paggalaw. Pangalawa, ano ang normal na galaw na baby? Okay, sa third trimester, ibig sabihin nito from 28 weeks hanggang 40 plus weeks, dapat ang baby mo gumagalaw every day, araw-araw yan. Isang paraan para mabilang mo ang paggalaw ng iyong baby ay pumili ka ng oras na magalaw siya, na active siya. Pwede ang sa tanghali, pwedeng sa gabi. Tapos bilangin mo ang kanyang paggalaw. So kailangan mayroong 10 galaw at least within 2 hours. Katulad nga sinabi natin, may kanya-kanyang pattern ng paggalaw yan, pero dapat may mapapansin ka na regular na paggalaw. Pangatlo, ano ang dapat nating gawin kapag hindi na rin natin nararamdaman ang paggalaw ni baby? Una nating dapat gawin, mag-turn tayo sa left side. Ito yung magandang sirkulasyon ng oxygen at ng dugo from mother to baby. Kaya ini-encourage natin ito. Pangalawa, mag-focus tayo sa, magpahinga tayo, mag-relax at mag-focus tayo sa paggalaw ni baby. Kasi sometimes, busy-busy tayo, marami tayong anak, marami tayong iniisip, so hindi na natin napapansin yung paggalaw. Pwede rin po tayo na kumain, pwede rin tayo uminom ng malamig na tubig para po ma-stimulate yung paggalaw ng baby. Pero pang-apat po, kailan po tayo dapat na mag-alala? Pag napapansin po natin na humina po yung paggalaw ng baby. Pangalawa po, kumonti po yung paggalaw kumpara po sa dati. At hindi na po natin nararamdaman ang galaw ni baby. Huwag mo itong i-ignore. Kailangan mong pumunta sa doktor. Kailangan mong pumunta sa malapit na ospital. Yun po sa experience ko, ang hindi po paggalaw ng baby ay isa pong importanteng senyales na kailangan po nating seryosohin. Mas maigi na po na maagapan natin to kaysa naman po tayo magsisi. Mas maigi na po na pumunta tayo sa doktor kahit hindi po tayo sigurado kaysa naman po magsisi po tayo. At saka sundan niyo po yung pakiramdam niyo. Kapag po may pakiramdam kayo na mayroong mali, magpakonsulta na po tayo sa doktor. Kung nagustuhan niyo po ang video na ito, i-like niyo po, i-share, at i-subscribe po kayo. Kung meron po kayong mga question, ilagay niyo lang po sa comment. Kung meron po kayong mga topic na gusto niyo pong i-discuss natin, lagay niyo po sa comment. Kung nakaka-relate po kayo sa mga diskusyon natin, ilagay niyo po doon yung experience niyo sa comment section. At again po, subscribe po para po sa mas marami pa pong gabay ni Nurse Raquel. At lagi po kayong mag-iingat. Maraming salamat po.